Umamin sa pagkakamali sa kalsada ang mayor ng Dumanhog, Cebu. Nag-counterflow siya sakay ng motorsiklo at bumangga sa isang van. Suspendido ang kanyang lisensya at impounded ang motorsiklo na wala pang plaka. May report si Ian Cruz. Paliko na sa U-turn slot sa Minglanilla, Cebu ang van na ito nang salpukin ng nag-counterflow na motorsiklo. Natumba ang rider. Siya pala si Mayor Gangan Hika ng Dumanhog, Cebu. Kaya man niya, adlok ko yung sa magbalik. So, sayot gina ko, no? I have to admit, no, nasayot na ko nga niya. Tukot tikas lang, kita na ko. Awan di kayo, pusog akong dagan. Not knowing another U-turn area diha. All the while, I was thinking, ang Minglanilla is no left turn na tanan. Naka-impound na ang motorsiklo niyang walang plaka. Sabi ni Hika, 3 buwan pa lang sa kanyang motor. May temporary plate naman pero maluwag daw ang pagkakakabit kaya nilagay muna sa bag. Nangako siyang sasagutin ang pagpapaayos sa van. Sabi ng Minglanilla Police, nagkasundo ang magkabilang panig kaya hindi na magdedemandahan. Pero pinagpapaliwanag pa rin ng LTO Region 7 si Hika. Suspendido rin ng 70 araw ang kanyang driver's license. Magkahiwalay na aksidente sa Mandaue City sa barangay Subang Dako. Isang babaeng naglalakad at maraming bitbit ang nabangga ng isang kumabig na SUV. Tumilapon ang babae. Huminto sa isang establishmento ang SUV at bumaba ang driver nito. Nagkaayos na ang mga sangkot ayon sa Mandaue Command Center. Sa intersection naman ng Plaridel at UN Avenue, nagpang-abot ang isang nagbibisikleta at isang rider. Nagkaayos din ang dalawa ayon sa mga otoridad. Sa Iloilo, naaresto ng driver ng sports car na nakasagasa ng mag-asawa sa Pavia noong 2024. Nasawi ang mister at sugatan ng misis sa hit and run. Naka-hospital arrest muna ngayon ang suspect matapos sumama ang pakiramdam. Ian Cruz, GMA News. Sinisisi ng ambassador ng China sa nangyaring komprontasyon sa Ayungin Shoal ang umunoy konstruksyon sa BRP Sierra Madre. Pagbali raw ito sa kasunduan ng status quo ng Pilipinas at China. Sabi naman ng Philippine Coast Guard, pasimuno na nga ng gulo ang China Coast Guard, hinarang pa nila ang medical evacuation ng mga nasaktang sundalo. May report si JP Soriano. Humantong sa pagpapatawag sa mga ambassador ang hidwaan ng mga sundalong Pinoy at mga tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ang ating ambassador sa Beijing pinaharap sa Chinese Foreign Ministry. Pinatawag naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Chinese ambassador. Ayon sa isang high-ranking official na kasama sa pulong, very strong words ang ginamit ng Pangulo sa kanyang mensahe sa ambassador. Sa gitna naman ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting, ipinaabot ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kay Chinese Foreign Minister Wang Yi ang pagkondena ng Pilipinas sa nangyari sa Ayungin. Ang pag-iit na manatiling mahinahon, iwasan ang mga mapanghamong hakbang at plantsahin ang mga gusot alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Ang paliwanag ng Chinese ambassador, lumapit ang China Coast Guard dahil nakita umano nilang may ginagawang construction sa BRP Sierra Madre. Labag daw ito sa kasunduan ng Pilipinas at China na walang anumang pagkukumpuni sa kinakalawang ng barko. Because that's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Okay, we agree to the resupply, agreement. But we found they're doing something new. Then they send boats and people to challenge us, to provoke or something. Then something happened. So that's the whole story. Sinusubukan pang makuha ng GMA News ang panig ng Malacanang at DFA tungkol dito, pero nanindigan ang AFP at PCG. Hindi mga sundalo natin ang nagsimula ng gulo, kundi ang paglapit ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre, ang outpost ng Pilipinas sa Ayungin. I'm not really sure whether the Chinese ambassador is well aware of what's happening in the West Philippine Sea or he's just stuck with the idea that they own the entire South China Sea. I think we're in a position of telling them to get away from LS
57 atin yun, yung post, military post natin yun. Ang sinabi naman ng China Coast Guard na pinagbigyan nila ang medical evacuation sa ating mga nasaktang sundalo, pinasinungalingan ng National Task Force for the West Philippine Sea. Giit ng AFP, hindi nila kailangang humingi ng permiso ng China. Pahirapan pa nga ang medevac ayon sa PCG dahil sa pangaharang at pagraradyo ng China sa BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua. Attention all ships, attention all ships. Security, security, security. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Melchora Aquino, MRRV 9702. Humanitarian assistance and disaster response operation. Specifically, a medical evacuation of an injured member of the Armed Forces of the Philippines requiring urgent medical attention located at Ayungin Shoal. China has indisputable sovereignty over Nansha Qundao and its adjacent waters, including Renaijiao. Parang ang ambulansya, kailangan pa daw magpaalam sa kanila. We never ask permission from the Chinese government. Tagumpay ang medevac ng PCG at na-turn over sa AFP kaninang umaga ang dalawang sukatang Navy personnel. JP Soriano, GMA News. Bago ngayong gabi, patay ang isang rider matapos mabangga ng truck sa Maynila. Ang mga sakay ng truck tumaktakas pala dahil sa pagnanakaw ng mga kawad ng telco sa Makati City. May report si Von Aquino. Wasak ang motorsiklong ito na pumailalim sa bumanggang truck sa Quirino Avenue, Maynila. Patay ang rider habang nagpapagaling sa ospital ang nalaglag na angkas. Nahuli on the spot ang siyam na sakay ng truck. Lumalabas na mga tirador umano sila ng kawad ng telco na papatakas noon galing Makati. Ayon sa Makati City Police, isang concerned citizen ang nag-report sa kanila na may mga lumalabas sa manhole na ito dito sa Chino Roses Avenue Extension at saka sumakay sa closed van. Ayon sa pulisya, inarkila lang ng mga suspect ang truck pero inagaw na raw nila para tumakas. Wala na sa area pero naispatan nila, so nagkaroon ng habulan. So habol yung natin, yung police, yung mobile car natin. So umabot sila ng Quirino, Pedro Hill. So na-stop po kasi may nabangga silang rider that time. Pag-stop nun, ito nga, na-check natin, pag open na ba, nandun na itong mga suspect natin. So, nandun yung mga ebidensya na nakuha namin sa kanila. Nakuha sa mga suspect ang mga pinagpuputol na kawad, bolt cutter at damit pang construction. Hinala ng pulisya, ibebenta ng mga suspect ang mga telco wire. Hindi na nakuna ng pahayag ang mga suspect na hawak na ng Makati City Police. Naharap sila sa patong-patong na mga reklamo sa Makati at Maynila. Tumakas at hinahanap ang isa pang suspect na siyang nagmaneho ng truck. Von Aquino, GMA News. Kalaboso ang lalaking x-ray technician na namboso umano sa klinik sa Tondo, Maynila. Nakatagong cellphone ang gamit sa pagkuha ng video sa isang babaeng naguhubad sa x-ray room para sa annual physical exam. Ayon sa biktima, ninervyos siya pagkakita sa cellphone kaya kinumpronta ang suspect. Nangako raw ang lalaki na buburahin ang video. Pero agad nagsumbong sa pulisya ang biktima, nahuli ang suspect at nahalungkat ang iba pang video ng mga nabiktima niya. Wala rin pala siyang lisensya at peke ang ID. Na-inquest na siya sa patong-patong na reklamo. Hindi na siya nagbigay ng pahayag. Sinusubukan ding makuha ang panig ng klinik na inaalam din kung may permit. Ang pattern of violence ni Vice President Sara Duterte na sinasabi ng prosekusyon ang sinubukang tibagin ng depensa sa pagpapatuloy ng kanilang cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag. Isang video ang ipinalabas nila para bigyang konteksto ang sinabi ng bise na gusto niyang tanggalin ang ulo ng Pangulo. Ito yung kwento ng bise sa nangyari umano nang dumulo sila ni Pangulong Marcos sa isang graduation ng Philippine Military Academy o PMA. Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto sabihin sa kanya, itong relo ko na lang ay realize na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just
imagined myself cutting his head. Didn't you take VP Sara's statement out of context? Mahirap po para sa aming law enforcement na yung ganyang mga statement ay amin pong babaliwalain. Sa amin po sa law enforcement, we have to give credence to that and i-process po namin. Natanong din si Matibag kung alam ba niyang nirekomenda noon ng Senado ng kasuhan ng perjury o pagsisinungaling si Arturo Las Cañas na nagpakilala ng Davao Death Squad hitman. Ayon kasi sa NBI, ginamit nilang open source intel ang sinabi umano ni Las Cañas na may kinalaman ng bise sa extrajudicial killing ng alkalde siya ng Davao. Pero nilinaw ni Senator Panfilo Lacson na hindi natuloy ang pagsampa ng kasong perjury kay Las Cañas dahil umamin ito kalaunan sa gawain ng Davao Death Squad. Without verification, you decided to believe the contents of the document that you obtained? Isinama lamang namin po ito, isa dun sa mga factors na sinasabi po natin, yung pattern of violence na tinatawag. At doon po, doon sa paragraph 270, sinasabi nga po na may kinalaman sa extrajudicial killing si dating Mayor Sara Duterte. Kaugnay nito, binalikin din ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa paglunsad ng Rage Coalition noong Abril. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Tanong ng depensa, hindi ba saklaw ito ng freedom of expression? The freedom of expression has limitation also. Kung ito po ay nagbabiolate na ng batas, banta po sa kaligtasan ng Pangulo na naging banta na rin po sa pambansang seguridad po. Kwestiyon naman si Matibag kung bakit hindi inimbestigahan at kinasuhan din si Mayor Baste. Baka meron double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Sapagkat ang isa pong dinedevelop namin dito na jury po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case po. Tinalakay rin ng depensa ang panig ng bise sa insidente ng panuntok sa isang sheriff noong 2011 kung kailan alkalde pa ng Davao City si Vice President Duterte. Ayon sa depensa, nangyari ito sa gitna ng planong demolisyon, ilang araw lamang kasunod ng isang flash flood kung saan may mga nasawi. Are you aware that 30 people died during that incident? I have no knowledge of that, Your Honor. So in other words, are you also aware that it was the sheriff's refusal to provide the 2-hour extension? That's why VP Sara got That is the claim of the then mayor. Inusisa naman ng ibang senador ang mga posibleng may alam kung may konontrata nga si Duterte para pumatay kay Pangulong Marcos. Ani Matibag, nasa 20 tao na ang kanilang tinitingnan. Natanong din siya kung may bayad bang kapalit ang pagkontrata kung meron man. That is the part of the investigation po that we have to establish po. Sa gitna ng paglilitis, di napigilang mag-react ng mga nasa Senate gallery matapos sabihin ni Senador Robin Padilla na sana'y hindi one-sided ang prosekusyon. Sana hindi one-sided ang ating prosekusyon. Ano? Kasi alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang ginagawa. Pinakalma na lamang ni Escudero ang dalawang panig. Kalaunan, nagsorry si Atty. Lorna Kapunan na tinukoy ni Padilla na nagre-react habang nagsasalita siya. Ani Kapunan, sa paglilitis daw kasi minsan nagre-react ang mga abogado. Pero kaugnay sa pagsabi ni Padilla na sana hindi one-sided ang prosekusyon. The prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense. Hindi ba? Ganon. As we say, it is the nature of the beast. Yung siguro sinasabing dapat neutral, that applies to senator judges. Ang quote dyan, talbog rin sa inyo. Si Matibag na ang huling testigo ng prosekusyon para sa Article 4 o grave threats at inciting to sedition laban sa Vice-Presidente. Sinimulan na ng impeachment court ang pagpapadala ng subpoena sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at ilang bangko para makuha ang ilang bank, tax at AMLC records sina Vice President Sara Duterte at mister na si Atty. Mans Carpio. Bagaman pinayagan ng impeachment court ang pagsubpoena, nagsumite ng written manifestation para tumutol dito ang 5 senador. Joseph Morong, GMA News. Lumutang ang isang liham umano ni Vice President Sara Duterte kay Senate President Sherwin Gatchalian tungkol sa pagkain ng kanyang defense team. Nakasaad ang hiling ng OVP na sagutin ng Senado ang gastos sa pagkain ng defense team, staff at testigo habang gumugulong ang paglilitis.
dahil sa umano'y security concerns. Nakasaad na dapat magmula ang pagkain sa accredited caterer ng OVP. Natanong dito si Defense Team spokesperson Attorney Michael Poa. Anya, hindi niya makumpirma ito dahil hindi raw siya bahagi ng OVP. Pero sa pagkakaalam niya, hindi raw sagot ng Senado ang kanilang pagkain. Ang OVP raw ang dapat sumagot sa tanong tungkol sa sulat. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng OVP. I can confirm na wala namang pinapayagan yata na ganun as far as I know. But I cannot dwell on the details kasi that is an OVP letter. And the defense team has no participation in that letter. So baka best directed to the Office of the Vice President kasi hindi naman kami kasama dun sa pagpupulong at wala. Kinumpirma ni Senator Panfilo Lacson ang sulat. Hindi niya raw ito suportado dahil posibleng malabag ang government procurement law. Anya, may sariling caterer ang Senado na dumaan sa regular bidding. Tingin din niya ang hiling na gamitin at bayaran ng Senado ang caterer ng OVP ay masasabing questionable at irregular. Sa survey ng Pulse Asia na isinagawa mula June 28 hanggang July 3 at July 6, 2026, tinanong ang 2,400 representative adults edad 18 pataas, sinong iboboto nila sa pagkapangulo kung isinagawa ang eleksyon noong panahong ginawa ang survey. Sa listahan ng 6 na posibleng kandidato, 49% ang nagsabing iboboto nila si Vice President Sara Duterte sa pagkapresidente. 26% naman ang nagsabing iboboto nila si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. 14% kay Senador Raffy Tulfo. Tig 1% kina DPWH Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor Benji Magalong at 0.1% naman kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III. May nabanggit ding mga pangalan na wala sa listahang ibinigay ng Pulse Asia. 4% ang undecided, 4% ang nagsabing walang susuportahan sa mga nabanggit na kandidato at 1% ang tumangging magbigay ng opinyon. Sa tatlong set ng three-way presidential election, nanguna rin si Duterte. Siya rin ang nanguna sa one-on-one presidential race laban kay Naga City Mayor Robredo, pati kay Senadora Risa Ontiveros. Sa 7 namang nasa listahan para sa pagka-vice-presidente, nanguna si Senador Bongo na nakakuha ng 27%. 21% kay Senador Robin Padilla, tig 14% sina Senador Bam Aquino at dating Senador Grace Poe, 9% kay Senador Erwin Tulfo, 4% kay Senador Kiko Pangilinan at 0.5% kay Torre. Gaya sa presidential preference, may pangalan ding nabanggit na wala sa listahan. Sa 53 posibleng senatorial candidate naman sa eleksyon, sabi ng Pulse Asia, 17 ang may statistical chance na manalo. Ito ay sina Senador Robin Padilla, Pasig City Mayor Vico Soto, incumbent Senators Raffy Tulfo, Alan Peter Cayetano at Loren Legarda, dating Senador Manny Pacquiao, Makati City Mayor Nancy Binay, Department of Education Secretary Sonny Angara, Senador Mark Villar, broadcaster na si Ben Tulfo, Senador Jinggoy Estrada, television host na si Willie Revillame, Senador Cheese Escudero, dating Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor, dating Senador Mar Rojas, Cabinet Secretary at dating Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benher Abalos, at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark Lapid. Kabilang din sa senatorial preferences ang ilang artista, abogado, mamamahayag at politiko. Sabi ng Pulse Asia, walang grupong nagkomisyon ng Ulat ng Bayan survey na merong ±2% error margin at confidence level na 95%. Nabalot ng bula ang isang sitio sa barangay San Isidro, Antipolo, Rizal. Sa kasagsagan ng ulan at pagbaha kahapon, umapaw ang ilog doon at lumabas sa kanal ang napakaraming bula. Ayon kay Mayor June Inares, isang residente ang naglinis ng mga balde at drum at itinapon sa ilog ang pinaghugasan nito. May chemical daw ang ginamit na sabon kaya kumalat ang bula sa lugar ayon sa barangay. Pinagmulta ang residente na wala pang pahayag. Karamdang bagyong Quiapo ang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan ng Pag-asa 1,080 kilometers east ng southeastern Luzon.
May lakas na 45 kilometers per hour at bugso na abot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa eastern portion ng mainland Cagayan at eastern portion ng Isabela. Posible itong lumapit o mag-landfall sa Babuyan Island sa Biyernes. Di rin inaalis ang posibilidad na mag-landfall ito sa mainland Cagayan. Habagat at localized thunderstorms naman ang nagpapaulan sa ibang bahagi ng bansa. At yan ang mga balitang dapat yung malaman. Ito ang State of the Nation. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Atom Raulio at ito ang State of the Nation.